Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, Automatic Works, meron tayong customer na Kia Picanto 1.2 mga sir. Ang problema nito, wala naman check engine. Ang concern ng customer, hindi daw nagcha-charge yung battery. Kada umaga daw lobat siya, kada umaga lobat. Okay? So, ang previous yung pinagawa, nagpalit kayo ng alternator sir, tama? Yes sir. 2 beses sila nagpalit ng alternator, okay? Pwede kasing tamaan doon, alternator, battery. Dalawang yan, pwede yan. Kasi ang alternator, charging. Ang battery naman, storage. Ngayon, pagka good charge, walang storage, may fault din. Pagka naman no charge, low charge, pero may storage, may fault din. So, dapat accurate yung dalawa. May good charging, tapos good storage. Yung parang ganun lang. Kasi parang kang nag-iipon ng tubig niyan, may butas na maliit, hindi mapupuno. Okay? Pero tuloy-tuloy ang awas ng tubig. Pero hindi talaga siya mapupuno. Okay, tingnan natin ito. So, nagpa-start tayo. Ang reading na gagawin natin dito, 3 klase. So, may isa na si sir doon. Ayan, nagkabit na siya ng battery volt reading, tapos may temperature reading siya. Okay, maganda to sa mga ganito sasakyan. Kahit hindi sa ganito, yung sasakyan talaga walang voltmeter reading yan. So, ang iba naglalagay dito. Pero mas maganda to kasi wire tap yan. Doon talaga mismo sa wire ng engine section kinakabit yan. While yun nandito, tusok lang dyan sa ilalim. Minsan nagmi-miss yun umaabot lang yun ng 11 yung mga sinasaksak dito. Mas maganda yun kasi hindi na i-interrupt. Ngayon, tingnan natin dito. Bukod dyan, kailangan natin mag-actual reading. Yan sa scanning. Ito. Sa system naman to. Voltage reading. Yan. Battery voltage after IJK, yan, tama. Tapos battery voltage 14.1 volts, 14.1 volts, same dito. Ayan hindi man lang siya gumalaw, pero point lang naman ang gagalawan nila. So ibig sabihin good to. Kukuha tayo ng multimeter. Kailangan natin multimeter dito. Tingnan natin yung battery, actual natin, tapos yung alternator mga sir. Yan mga sir, yan, gumamit tayo ng multimeter. Isa sa kailangan tayo 14 volts. Nai-interrupt pero siguro sa maluwag lang to. Ayan nai-interrupt siya yan. Okay. So medyo maluwag yung tusok ko. Ngayon, higpitan natin 14.1. Dito tayo sa ground. Ito body ground. Same lang din. Yan body ground, chassis ground. Dito yan. Sa chassis ground natin, wala. Sa baba. Ito. Yan. Wala akong makuha. Dito tayo sa kabila. Ayan, to. Ayan, bakal. Chassis ground. Dapat may 14. 14.1 is good. Ayan, naka-ground. Tapos dito, ground din natin sa alternator. Sakto rin, accurate So, chassis, alternator, engine cover, kasi may pagitan yan dito sa goma. Dito. Kaya dapat makuhanan mo kung parehas. Ngayon sir, buksan mo ilaw. Tingnan ko kung bumagsak. Kasi pwedeng battery. Yan. Pabubuksan natin yung ilaw. Aircon muna. Oo. Aircon muna. Bagsak na agad siya. Nag 12.5. Bagsak. 12.6. Bumaba. Hindi siya nag-charge. Hindi sa idle, kasi sabi naman kabit na alternator sa idle daw. Good idling siya. Good charge yung idling. Yung load niya wala. Buksan mo ilaw sir. Aircon pa lang yan. Nagbukas ng ilaw, bumaba pa uli. Ayan nagbukas ng ilaw. High mo ilaw, high. Nag-high 12.2. Nako, bumagsak na lalo. 12.1. Pag light binuksan mo, bumaba lalo. Hindi nagcha-charge na. Ngayon sir, buksan mo yung hazard. Ayun, bumaba. Bagsak na. So, ibig sabihin, ang problema niya kung ganito, pwede natin sabihin alternator. Sir, ang alternator pwede maging problema kahit bagong kabit yan, dahil hindi naman natin alam yung history. Pwede rin maging problema yung battery. Yan, kahit bago kasing battery, may mga battery na kahit bago, mabilis lang din sila maglobat. Pero bago natin masabi yan lahat, kailangan i-diagnose muna natin ito, troubleshoot muna natin lahat yan. Para makita natin kung saan talaga yung problema nito mga sir. Ayan, so kukuha na natin sa body. Kung makita nyo 11.93
naging 11 na lang yung kanyang reading. Yan, 11.8, bumaba ng bumaba. So kanina walang idle, nakikita nyo 14. So ibig sabihin, nagcha-charge sa ang alternator, pero tingin ko talo siya pag nakabukas lahat ng supply na nandito sa sasakyan. Kaya titrace natin lahat yung mga sir kung saan galing maliban dyan. Yung mga sir, ito naman sa 1.4 yung sa akin. So standby reading ng battery, ito bago to, Motolite. Standby reading niya 12.7. Tingnan natin pag umandar, tapos full load ko lahat. Tingnan natin kung ano mangyari. On tayo, lahat full load. Automatic din naman to. Yan. Full load natin, aircon 3, yan, aircon, hazard. Tapos headlight, high natin. Yan. Tingnan natin daw kung anong voltage rating niya. Kasi baka accurate lang din doon. Yan, full load. Yan, dapat 13.6 o 13, mataas na nga to. 13.9, mataas yan. Dapat, pero pwede na yan, naka-hazard na tayo. Hazard, headlight high. Dapat ito lang gagalaw, halos. Ito hindi yan gagalaw. Yung point hindi gagalaw. Okay, off tayo. Naka-full load yan. Kung walang aircon, baka nasa 14 yan. Palitan natin yung battery, lipat natin dun sa isa. So, hindi ko kasi yung battery ko doon sa Polo. Pinalit ko, ito yung ginawa ko. Yung kay sir. Kinuha ko sa kanya, nilagay ko na lang sa akin. Positive, negative. Tapos, ang standby reading namin, 12.47. So, paanda rin namin ito. Full load ko. Na. So, galing sa Picanto, dito natin papaanda rin sa accent on. Bumukas din. Start. One click din. Buksan natin aircon. Todo. Tapos, bukas tayo ng ilaw. Ay. Kung nakahayang ilaw, hazard tayo. Naka-hazard, bukas ilaw. Todo. So, tingnan kasi natin doon kung battery or anong yan na. Full load. Ayan. Lagay natin to. Rating nito kanina is 13.6, 13.5. Tuturuan ba sir? Nagtuturuan? Standby reading. Yan. Naka full load. Yan lang dapat ang galaw. Yan ang alternator ko. So, stock. Pag doon kinabit kay sir, nagkakaroon lang siya ng 11. Tapos galaw, ito dapat, ito lang gagalaw. 13.6, pasok yan. 13.6, tapos pag nagrevolusyon ka, tataas. So, pababa din siya, yo. Pababa din eh. Oh. Oh, magto-12 na lang yan. So, yung sa akin, standby, kung kunin natin sa laki, malaki yon yung sa akin. Ito kasi, ano lang to eh. Nasa NS, so kung anong tawag sa Yokohama pag ganito. Yan, bago lang to, 523. Nag-12 na. Nag-12 na siya. So dapat kasi standby lang to. Pag naka-andar ka na, lahat naka-andar kompleto, magi-standby lang siya sa 13.6. Ang magbabago ito lang dulo. Yan lang maglalaro. Lahat ipo-pull mo siya. 13.6 ito lang dapat magbabago. Ito hindi yan bababa ng 12. Ito, kinaya pa niya mag-12 gawa ng tingin ko mataas ang idle tapos malaki o alternator ko stock naman yan. Bumaba ng 12. Dapat 13 lang, standby na. Titigil na 'yon. Bumaba. Baka mamaya ano na lang to. 11 na lang to. So, good ground lahat to kasi nag-simulate na ako ng isang battery yung sa akin. So bumaba talaga siya. Yan, pwedeng pabayaan. So paano kaya kung gumamit ako ng cambio dyan? Sa standby lang ang binibilang namin. Pag-cambio, pwede pa. Guminhawa pa siya, oh. Huminga. Nag-13, bumaba naman.
13.6 lang dapat. So dito mga sir, kung nakita nyo, umangat naman yung charging niya. So ibig sabihin mga sir, yung battery niya, parang na ang tubig noon ay nag low level siya. Dahil nagamit ni sir na matagal yan at napaandar niya ng pilit-pilit. Kung napansin nyo kanina, umabot siya ng 12, pero nung unang kinabit natin 13. Tapos naka full load ako. Ibig sabihin may problema ang kanyang alternator. Tapos kailangan din natin magpalit lang ng battery dahil yan ay nag low level ang kanyang tubig mga sir. Pero good charging yung alternator ko. So tingin ko alternator ang may problema no isa. Mga sir, standby na, ibalik ko na lahat. Inipit ko na. 12.6, 12.5. Sige, naka-on na sir. Start mo. 13.7. 13.7. Revolution mo sir. Sige pa. Temperature sensor. Temperature sensor. Yan mga sir. 13.9. 40 na. So sa battery yan diretso. Buksan mo yun sir, aircon. Bukas lahat, todo mo. Dapat 13.6 lang to. Yung 12, ang baba. So, maaring babalik kami sa alternator pa rin. Talo. Talong-talo. Yan, bagong palit ni sir yung alternator. Talong-talo. 12.6 dyan. 12.6. 12.6, 12.6, pero ito nakabunot. Yan o. Pag isaksak natin, bababa na yan. 12.1. 12.1. Talo. Talo siya. O. Okay. Alternator. No charge. On load. Tataas. Ayan o. Oo. So, patatakbuhin ko muna to. Sir. Sir, final pit natin. So, naka-standby. 13.2. Revolution natin. 13.7. Dito, 13.7. Dapat 14 to eh. 14 dapat yan. Off natin. Talo. Hindi kaya ng alternator. Isa lang. So nagpapalit kasi sir ng alternator. Tapos magmula nung nagloko yung alternator niya, bago pa lang yung alternator. So ito na nangyari. So standby 12.6. Naka-on pa lang. Start natin. One click. Mandar naman. 13.2. Yan. Tapos dito, ang mino-monitor natin ito mga sir, yung ano, kasi buo ang system niya, wala siyang fault code, tapos buo ang mga linya lahat, halos intact. So nagpalit lang si sir ng alternator. Yung battery pinapalitan ko na rin. Yun. So ang reading ng battery dito 13.6, 13.3. Ang layo ng binabagsak. Dapat hindi babagsak ng ganung kalaki eh. Yung 13, yung ganyan, 13 na yan, hindi dapat babagsak yan na isang buong numero, yung 0.42 magiging 0.6. Dapat dulo lang ang magbabago dyan. Magbago-bago. Kada bukas mo na isa, kunyari bukas ka ng ilaw, ganito, bukas ka ng ilaw, headlight, isa lang magbabago dyan. Yung dulo, kunyari 5 yan, 0.95 magiging 0.94, 93. Tapos bukas ka na isa, 0.93. Isa lang magbabago dyan. Sa kanya tumatalo, no? Yan, no? Ang lalayo. 13.2, 13.6, 13.4. Hindi stable. So, 13.4 naglalaro siya. Lalo na pag binuksan ng aircon. Yan. Sagad natin. Yan, nag-12 na. 12.6. So, buksan pa natin hazard. Mag-i-11 to. Pagka ganito, pag tumalon ng malalaki. Yan, naka-on. 12.1, wala na. Discharge. Ayan, nag-11 na nga. Ayan, oh.
Ito sa system to mismo, reading ng system. Battery voltage, ano, 11.7. Ang lalaki ng talon. Hindi ito shorted. Hindi talaga kaya ng alternator. Hindi niya kaya. Okay, so alternator change.